aking pagbabalik sa kinalakhan kong lungsod, agad kong naalala ang aking mga karanasan sa bawat sulok nito. Sa aking pagbabalik tanaw, ang mga alaala ko noong ako'y elementarya pa lamang ay nagdulot ng ngiti sa aking mga labi. Habang nilalakad ko ang daan patungo sa aking eskwelahan noon, aking napansin na marami na ang nagbago sa paligid. Ngunit marami mang nagbago, marami pa rin ang nanatili sa dati, na tila kagaya pa rin ito sa nakita ng aking mga mata noong ako'y musmos pa lamang. Isa na sa hindi nagbago ay ang mga taong nagtitinda sa paligid. Sa aking patuloy na paglalakad, may nakita akong pamilyar na pwesto sa tapat ng eskwelahan. Nakita ko ang paborito kong bilihan ng mga mumunting bagay-bagay noong ako'y nag-aaral pa rito. Napangiti ako dahil isa ito sa lagi kong pinupuntahan tuwing bago ako papasok sa eskwelahan at tuwing pagkatapos ng aming klase. Pero, napaisip ako kung ang tindahang ito ba ay nagtitinda pa rin ng mga binibili ko noon o nag-iba na ang ihip ng hangin at iba na ang kanilang pinagkikitaang negosyo ngayon. Maliban sa mga pangunahing pangangailangan ng mga bata, gaya ng mga school supplies at biskwit, ang aking tinatawag na mumunting kaligayahan ay ang mga mumunting bagay-bagay, laruan, abubot at iba't ibang uri ng mga kutkutin na iyong kadalasang makikita dito sa tindahan ni Kuya Resly Egar, 44 years old na nagmula sa barangay Pembo. Ang tindahan ni Kuya Resly ay kadalasang napupuno ng mga estudyanteng nagpapabili sa kanilang mga magulang ng mga laruan o pagkain. Ang tindahang ito ay may tuturing na paraiso ng mga munting bata. Si Kuya Resly ay nakatira sa tapat ng Pembo Elementary School, kung saan hindi mawawalan ng mga batang mag-aaral. Noong taong 2008, naisip ni Kuya Resly na magtayo ng negosyo kung saan lahat ng bagay na maaaring kailanganin ng mga bata ay kanilang mahanap at mabibili sa tindahang kanyang itatayo. At dahil nasa tapat lamang ng eskwelahan ng kanyang pwesto, hindi na mahihirapan ng mga estudyante kung sakaling naibiglaan silang kailangang bilhin. Hindi na bago sa kanya ang pagtitinda. Hindi, kasi lumaki din ako ng na may tindahan kami. Kaya hindi na iba sa akin ito sa pagtitinda kasi lumaki din ako na may tindahan kami. Ano po yung mga tinda niyo po dati? Sa yung business ng amat ko, bakery, Saan po kayo dati? sa Tondo. Ang mga tinda niya ay kanyang inaangkat mula sa Divisoria, kaya hindi mabigat sa bulsa ang mga presyo nito para sa kanyang mga customer. Hindi niya ito pinapatungan ng napakalaki dahil isa sa rason kung bakit niya itinayo ang negosyong ito ay para kahit papano'y makatulong sa mga namimili sa kanya. Kapag may naghahanap sa kanya ng isang bagay na hindi pa nila tinitinda, kanya itong idadagdag sa susunod na linggong siya ay mamimili. Ang kinikita niya ay sapat para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Nabanggit ni Kuya Resly na nais niyang maging inhinyero, ngunit hindi man siya pinalad na matupad ito, ang kanyang negosyo naman ngayon ay bumubuo pa rin. Bumubuo at nagpapasaya ng mga araw ng mga bata. Ang pagsusumikap niyang ito ay kinagalak ng kanyang pamilya. Nung naging succeed ka naman sa negosyo, natuwa naman sila. Kasi pinagbutihan mo, pinagtsagaan mo. Although may mga year na naging talo dahil naging napasama na naman tayo sa bad shot. Kasi actually pwede ko sabihin. Medyo na nalulungo ng 5 years sa sugal. And then na-realize nung na-zero ka na, na-realize mo na mali ang lahat. Bago back to start, pero sa ngayon naman okay na ulit.
Yan, okay na to. Gaano po kalaking tulong yung negosyong ito sa pamilya niyo? At sa inyo? Sobrang laking tulong kasi lahat ng bagay, lahat ng bilihin, lahat ng kinakain dito namin binibili. Ito po yung full time ninyo. Sa ngayon, ito yung full time mo. Dati kasi nag-UV Express ako. Yun yung mga time na nagsusugal ako nung nagbibiyay ako. Parang yun na po yung naging pastime niyo nung yung sugal po. Um, Ito pong bill. Si Kuya Leslie ay gumigising ng alas 3 ng madaling araw upang mag-ayos ng kanyang sarili. Pagsapit naman ng alas 4, uumpisahan niya na ang pagdi-display ng kanyang mga tinda. Hindi naman siya nag-iisa sa negosyong ito dahil katuwang niya ang kanyang misis. Itong negosyo to, hindi ka mawawalan ng customer kasi nandito ka sa tapat ng school. Isa pa, lahat ng dapat mong itinda, dapat hinahanap ng bata. Kasi every time na mag-ooperate yung school, asahan mo hindi ka masisiyo sa benta. Kasi may bata at may bata, may benta. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, bukas ang tindahan ni Kuya Leslie upang pagserbisyohan ang mga mag-aaral na nangangailangan. Wala nang plano pa si Kuya Leslie na ibahin ang negosyong kanyang naitayo dahil napakalaking tulong ito sa kanya at sa ibang tao. Kung magkakaroon man daw siya ng ibang trabaho, mananatili pa rin ang negosyong ito dahil masaya siya sa ginagawa niya. Nasusuplayan mo yung mga pangangailangan ng bata at saka nagkakaroon ng kasiyahan ng bata kapag bumibili ng mga toys sa'yo. Totoo po. Ayun. At saka minsan mababa lang yung price kaya minsan nakakatulong ka din doon sa pagdating sa price. Sa dami-rami ng nangyari sa tindahan ni Kuya Leslie, isa sa mga hindi niya malilimutan ay tuwing Sobrang daming bumibili. Hindi mo alam kung para kang trumpo na lilito kung sino unahin mo. Kasi sa sobrang dami ng mga bata, sabay-sabay. Pero kahit na ganun, masaya si Kuya Leslie na marami ang tumatangkilik sa kanyang negosyo. Maraming estudyante ang kanyang natutulungan at maraming bata ang kanyang napapasaya. Sabi niya, hanggang sila ay nakatira dito, mananatili ang kanyang negosyo at kanya itong patuloy na palalaguin at daragdagan. Napakasarap sa pakiramdam na balikan ang ilan sa mga taong bumuo ng aking araw noong ako ay bata pa. Nakakamangha ang storya ni Kuya Leslie dahil natutunan niyang bumangon at magbago upang ituwid ang kanyang buhay para sa ikabubuti niya at ng kanyang pamilya. Kung hindi niya nagawang magbago, wala tayong Kuya Leslie na makikilala ngayon. Si Kuya Leslie na pinahahalagahan ang pangangailangan ng mga bata. Si Kuya Leslie na masayang nagpapasaya sa pamamagitan ng kanyang mga tinitindang mumunting kaligayahan. Ang muli kong pagbisita rito sa Barangay Pembo ay nagpabalik tanaw sa maraming masasayang alaala na aking palaging itatangi. At dahil hindi ko nga natiis, kaya bumili ako ng ilan sa mga tinda ni Kuya Leslie. Habang binubuksan ko ang mga to, abot tenga na agad ang aking ngiti. Dala-dala ko pauwi ang saya na dulot nitong mga mumunting kaligayahan.